Alright, yan. Alright. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang live stream. Siyempre, mga kabatas natin, request na marami ang pag-uusapan natin ay yung comment naman ni Attorney Trixie Angeles doon sa kaso na sinampa ni Raffy Tulfo in Action Foundation laban sa akin. And of course, bago natin na simulan at panoorin yung kanyang sinabi, I encourage everyone, whether pro kayo or against anyone here. Like for example, kahit pro or against kayo sa akin, it's good. You can comment, alam mo naman yun. Alam nyo kasi mga kababayan na syempre, yung isang matagumpay po na na content creator, tumatanggap po yan ng criticism. And the more criticism na matatanggap niya, the more bashers na magkakaroon siya, the more siya na magte-trending at magba-viral. And the good lawyer realize that. Continue, attorney. We want to hear from you. O kaya, whether you are not pro or you are pro or against Raffy Tulfo, it's good. Mag-comment po tayo mga kabatas natin because ito, mga kabatas natin, itong kasong ito, this is a giant leap for our copyright laws in relation to social media. Kasi nga, alam nyo naman yung mga Tulfo fanatics, sinasabi nila, bawal daw yung ginagawa ko na kung saan piniplay ko yung clips o parts of the video of Raffy Tulfo in Action sa aking live streams, tapos nagko-comment ako. Ngayon, of course, because this case was filed, malalaman na natin talaga kung I am liable for copyright infringement. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, yan, all right, copyright. Doon sa mga mga kabatas natin, doon sa mga nagko-comment o kaya gumagawa ng post tungkol sa kasong ito, please use the hashtag #allrightcopyright para... sige. Narinig niyo yun Sinabi ni attorney, siyempre ako, sinusundan ko yung yapak niya. Kasi lawyer yan. Ano man yung nakikita niyo sa akin, kanya yan. Sumusunod lang ako sa yapak ng isang attorney libayan. Kaya hindi niya rin ako pwedeng, di ba, hindi niya rin ako inahabol. Kasi he knows na I'm just, di ba, making my own commentary. Out of his commentary. Siyempre lawyer siya Nakasandal na ako sa kanya. Siyempre ako naman, hindi naman ako bias. Gusto ko nga yung yung nire-review ko sila ng Tulfo kasi gusto ko yung nakikita nagbabalian sila ng leeg. Next, attorney. Makita ko. Madali kong hanapin, i-search ko lang yung hashtag, tapos makikita ko na. Ngayon, ang gagawin natin primarily actually, paiiyakin yung mga Tulfo fanatics. Payakin yung mga Tulfo fanatics, konti lang naman. Bakit? Kasi nga, syempre, parang may vote of confidence naman ng konti dito sa atin, sa panig natin, dito sa sinabi ni Attorney Trixie ang Cruz Angeles ba? Trixie Cruz Angeles. And thank you for that. Pero, tignan na lang natin kung ano sinabi niya. Alright? Tuloy natin. By isang komentarista, vlogger, na in-excerpt niya ang show ng isang kilalang, how do you call this? Well, komentarista rin na media person. Yan. So, nakikita niyo, umpisa pa lang dito, ang ginagawa ni Attorney Trixie, ano tawag doon? Blind item, Isang komentarista, isang journalist, sabi niya, hindi ko na kayo pag-iisipin, syempre. Sinabi niya rin naman doon sa dulo na ang tinutukoy niya doon ay yung kaso ni Raffy Tulfo in Action laban sa akin. Di ba? Ibig ko sabihin, dapat wave ako dyan, Kasi komentarista ng vlogger, wave ako dyan. Kasi pare-pares naman tayo nagre-reviewan next. At ginamit ito sa kanyang pagkukomento. So, sa vlogger ay nag-excerpt ng video na galing doon sa isang programa. Okay, alam na natin yan. So edit natin. Ay, maraming salamat na okay yung ODPC vlogger ay nakatanggap yata ng notice na umaalma yung
kanyang pinagkuhaan ng excerpt. Okay, mga kapatid natin, yung notice na yon ay yun po yung subpoena na natanggap ko galing sa prosecutor's office ng Taguig kung saan nag-file sila ng criminal case for copyright infringement. Okay, tuloy natin. Siya daw ay posibleng Oo, no? At saka doon po sa subpoena na yon, napaliwanag na kagad nitong si Atty. Libayan na hindi ka pwedeng mag-claim kung ikaw ay isang ginawa mong made publicly available legally yung iyong content, and then ikaw ay isang foundation o public non-profit. Ang nag-file po kasi ng kaso against Libayan, Rafi Tulfo in Action Foundation. Yun po. Oo, ngayon siya ang abogado, bahala siya. Kasi ako, sasabihin ko, hindi si Libayan. At saka marami po talaga dito sa social media, no, you can hindi pa yun yung exemption kasi sinabi ni Libayan doon sa unang part ng kanyang video na yun yung exemption. Para ka makapaghabol, exemption pa lang yun. Hindi ka pwedeng maghabol kung ikaw ay ginawa mong publicly available legally. At ikaw ay isang non-profit organization. Yung next na item na pwede mong gawin is yung tinatawag niya na ang tawag nito sa dulo ng dila ko tuloy ko masabi. Pakinggan na lang si Libayan. habla under the copyright law. Yun, fair use. Oo. Yung ikalawa naming depensa dito, fair use. Kasi ginawa namin ng ibang imahe. Oo. Well, anyway, lawyer to lawyer. Pero, fearless forecast namin kahapon, medyo malabo po yung magiging kaso. So, ulitin po natin. Yan, mga kabatas natin, sinabi niya at sorry sa mga Tudfunatics. Siyempre, gusto ko mga ganyan na vote of confidence kasi nagiging confident ako dun sa paglaban ko dito. Sinabi niya nga, nag-comment sila kahapon na malabo yung kaso na final laban sa akin. Pero siyempre, is it proper for me to be complacent? Siyempre, hindi. Ilalaban pa rin natin yan ng buong puso. Okay? Ngayon, doon naman sa mga nanonood sa akin lagi. Like I said, I will be making a lot of content in relation to this case. Iisa-isahin natin at hihimay-himayin natin yan. Sasabihin ko sa inyo mga kabatas natin, I will try to discuss both sides. At saka syempre, tandaan nyo, while I'm discussing sides or I'm discussing my side, I may be employing tactics along the way. Alam ko naman, syempre, napapanood, it is smart for the councils. Oo, no? So, ang importante doon mga kamab, mga kababayan, malabo yung kaso. Malabo yung kaso. So, malabo na. Ano na ako dyan? Para ligtas na ako dyan. Di ba, attorney? Di ba? Kasi nga, number one, sa kanya na nanggaling na meron exemption. They made publicly available legal, kung ang isang content ay ginawa mong legally, publicly available, nang ikaw mismo ang gumawa nun, exemption yun, na hindi mo pwedeng habulin yung copyright. Ikalawang habol namin dyan, yung fair use. Abogado to Abogado yung mga yan. Si Trixie Angeles, sinabi niya, malabo din yung paghahabol nung, hindi nila pinapangalanan kasi mga abogado sila Pero at the end of the day, alam na natin yung pinatutungkulan nila. Yung paghahabol ng tulpo, malabo. Abogado na, dalawa na silang abogado nagsabi Sila mga abogado, alam na nila na malabo. Siyempre, lumalakas loob ko. Nai-review silang 3. Nai-review silang 4. Di ba? Play. Rafi Tulfo in Action Foundation to watch me. Di ba? Kung dinidiscuss ko itong kasong ito. And of course, hindi natin i-violate yung sub-judice rule. Yun lang naman. Kaya lang, tulad ng sinasabi ko, tactics din yung ini-employ ko kapag ako ay nagdi-discuss. So, like I always say, if I'm wrong, please correct me. Diba? Ganun lang. Pero because this is an actual case that I'll be facing, diba? Gagalingan ko. Tuloy natin. Si vlogger gumamit ng excerpt dun sa programa ng isang komentarista, nilagay niya dun sa kanyang vlog. Tapos, excerpt lang. Ito mga kabatas natin, sabi ni Kuya, Erwin is out, Rafi is next. Sabi ganyan.
Ewan ko lang baka sabihin kasi ng mga tao, I don't have anything against the Tulfos. Okay? I don't know them personally. I don't have any personal grudge. Oo, no? Kaso mag-a-advertise siya eh, oh. Lugi ako eh, pag mag-a-advertise siya eh. Oo. Siya may advertisement siya, oh, darating, oh. Well, anyway, sinabi ko na rin naman po ito, mga kababayan, mga kamab, na itong taong ito, number one, ang goal nito is simple lang, to gain advertisement. Oo. Kaya ito sinusundan ko yung yapak ng taong ito kasi nakapag-isip siya ng gagawin eh. Nobody knows Libayan before. Not until nung tinira niya si Tulfo. Naging ganyan siya ka-trending. So, anong ginagawa ni Mab? Sumasakay din ako sa kanya. Sinusundan ko yapak niya. Kasi isipin mo may advertisement na siya na ang pagiging abogado niya dumadami kliyente ng mama. Oo. Kasi alam nyo, meron po kasi ditong mga may mga abogado na hindi naman po sikat, hindi kilala. Kung hindi ka Lorna Kapunan, kung hindi ka Tupacyo, ang apelido mo, hindi ka Attorney Tupacyo, hindi ka Kapunan, nako, diba? Wala kang kikitain. Pero itong taong to, mausay. Diba? Paano niya naisip yun? Kaya ngayon, mga kababayan, teka muna, ako din, sa sarili ko, mag-iisip. Bakit sila nagagawa nila yan? Diba? Samantalang mga kababayan, ang pagkaalam natin sa kanilang mayroon silang tinatawag na kung hindi ako nagkakamali o baka nabago na. Bawal pong mag-advertise ang mga abogado. Yung huli kong pagkakatanda, hindi ko sure kung nagbago na yun o tama ba yung pagkaintindi ko. Bawal ang sa kanilang profession. Ngayon, eto na, may advertisement na si Mama. May kita na siya sa YouTube, may views na siya, may advertisement pa siya, lakas ng kita niya ngayon. Isa pang pinakamalaking punto dyan, lahat ng galit sa Tulfo ngayon, ito na ang kukuning abogado. Kasi number one, meron na siyang maigting na motive. Bottom line kasi nito, kahit naman patapusin natin tong video na to, mga kababayan, yung self-confident, yung confidence ng taong ito, ng mama, ng attorney, nandoon. Kaya nga sabi ko sa inyo yung boost, na-boost yung kanyang confidence, lalo na, nung narinig niya, sinabi niya na, sa kanya mismo galing, nung sinabi ni Trixie Angeles na isang abogado din, na malabo yung paghahabol. Oo. Pero ako, ang basa ko dito, itong Tulfo, hindi pa yan hindi yan titigil, nagsisimula pa lang yan. Why? Kasi nga, gusto niya lang din mga abala. Siyempre, natapakan yung ego niya eh. Gusto niya rin ito ngayon, kasi itong si Libayan, ayaw mo akong tigilan, gusto mo sumikat, gusto mo mang-asar, sige, aasarin din kita. Ngayon, talagang hindi niya titigilan yan. Magpapaulan yan. Simula pa lang ito. At ito magandang bahagi dyan. Siyempre, kabilang si Mab. Lahat ng gagawin ni Atty. Libayan, hindi na ako mahirapang mag-content. Magiging content ko na rin. So, well, in this case, tayo na may nagpapasalamat sa kanila at gumagawa silang content, may nagagawa din tayong content. Because basically, hindi naman nila tayo papansinin para makikulab sila sa atin. They won't even bother na magkumasa sa hamon, na magdebate against ang hindi abogado, di ba? So, yun. Bottom line, at the end of this video, sasabihin ni Libayan, siyempre, may mga taktika sila, pero yung pinaka-bottom line, malabo, hindi ka mananalo, hindi lulusot kasi tinakil niya na yung limitasyon at saka yung hangganan nung salitang copyright. Di ba? Kita mo, Rosana na Rumi, yes, bawal sa kanilang lawyer ang mag-advertise. Di ba? Kita nyo? Sila abogado tong mga to, si Mab hindi abogado. But, natatalakay namin ito, why? Kasi nga, syempre, diba? Yung mga tambay kami, ano mga pinag-uusapan namin, kala nyo ba, mga tambay kung ano mga pinag-uusapan?
Habang nagiinuman kami nung araw, pag nagtatambay kami, nagkikwentuhan namin paano maging abogado. Oh. Well, anyway, that's the end of our review kasi ang haba nito discussion na attorney, doon din lang naman uuwi yan. Bottom line, siya lang din talaga ang magtatagumpay dito. Ang pinakamalupit lang nito mga kababayan, if you beg to disagree, talagang nakita na naman natin yung nabuhay nating iniinga nung araw na celebrity na si Zoraida. Oo. I just want, bago tayo magtapos, I just want to see a comment na #Zoraida. Oo, if you agree na si Attorney Trixie ay kamukha ng isang veteranang aktres na si Zoraida. Opo, please comment Zoraida. Opo, gusto ko lang makita yung comment na #Zoraida if you agree na si Attorney Trixie talagang solid na solid yung familiarity, yung kanyang similarity, no? Hindi po tayo, wala po tayong ibang ibig sabihin dyan, pero agree po ba kayo na si Attorney Trixie Cruz Angeles ay kamukha ni Zoraida? Opo, this is a survey. I'll make it a survey, ha? Ay, sorry, eto. I'll make it a survey. Please, comment, #Zoraida. Opo, Zoraida, #Zoraida. #sign Zoraida. Just comment. #sign Zoraida. Opo. If you agree na si Attorney Trixie Cruz Angeles ay kamukha talaga ni Zoraida. Ayan. Okay, thank you very much. At nandyan si Epipania Palingkod, Arnold Dula, nag-agree, #Zoraida. Okay. Si Rosana Narumi, Jojo Salabas, nag-agree tayo pare-pareho na #yes, kamukha talaga ni Zoraida, itong si Attorney Trixie. Opo, maraming salamat po sa inyong kumpirmasyon, Che Torride, of course, Zoraida. Opo, mabuhay kayo. Maraming salamat. Opo. At syempre, opo, salamat ha. So, share nyo lang ng i-share yung ating YouTube live yung ating YouTube live. Yung link nasa comment section po. Opo. So, maraming salamat ha. Si nag-confirm, Rodi Santos. Maraming salamat sa inyo lahat. Yari kayo kay Attorney Zoraida. Ay, opo. Hindi, walang pikunan to kasi ako naman lang ako dito, nagsusurvey lang ako if they agree or they disagree. It's up to the other people around, di ba? Oo. Hindi ako nagsabi niyan, ha. Hindi lang ako nagsabi niyan, ha. Hindi lang ako nagsabi niyan. Oo. Thank you very much sa pag-share ninyo ng ating live video. At yan lang muna sa umagang ito, sa araw na ito, no? At mabuhay kayong lahat, mga kababayan, mga kamap. Salamat sa pagsuporta sa tulad kong isang maliit na content creator lang at ordinaryong tao lang sa ating bansa. Mabuhay kayong lahat. Opo. With that, iiwanan ko po kayo na isang masigabong palakpakan! Oo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kits ulit tayo, no? Magkita-kits tayo sa isa na namang live marathon, mob live marathon, ha? Bye for now, mga kababayan. See you again sa next live stream. Paalam! Bye-bye.